Ito, punta tayo sa DCMM. Okay. Tacloban. Pakinggan natin. Unahin natin si Colonel, nandiyan eh. Police Colonel Allen Reyco, ang officer in charge po ng Public Information Office ng Philippine National Police. Magandang umaga po sa inyo, Colonel. Good morning! Colonel, good morning po. Update tayo, update. Apo si Alvin ito, Colonel. Ano po, makikibalita lang po kami kaugnay po ng insidente dyan sa Tacloban. Ano po yung latest, sir, na Latest update. nakausap na ba natin yung tahin nung isa sa mga suspect? Sa kanya pala galing yung baril? Ano po? Yes, sir. Unang-una po, may update sa number of injured at Sige po, wounded sige po. O, sige po. sa incident. Naging ano na po, may pagbabago po sa follow-up po ng local police natin doon, ng Tacloban City Police Office. Coordination with the hospitals and other areas doon ay lumalabas po na ang total na wounded na po natin or injured ay 20. So out of this 20, 15 po dito ang firearm-related injuries. So ibig sabihin po tinamaan na naplisan nung mga pinaputok nung dalawa pong CICL natin. Ano po ba yung At lima po previous naman number, ay Colonel? ano po? Ano yung previous number ikamo? So 20 ngayon, kahapon ilan yan? 11. Kahapon po ay 3 at 7, di po ba? 3 yung patay, 7 yung sugatan. Opo. Opo, Ngayon so- po ay 20 na po ang sugatan, 15 dito ay firearm related, yung 5 po ay yung dahil po sa panic or sa kaguluhan ay may mga tumalon from the wall, may mga nadapa po, yun po ang so 23. Fortunately, or as fortunate as we can be in these kinds of incidents, ay we do not see na madadagdagan pa po yung fatalities po. Sana nga po, Colonel, magdilang anghel Sana po kayo. Kasi yung isa kahapon, nabalitaan din po natin, ang tama isa ulo. Pero safe na po ba? Out of danger na yung tinamaan sa ulo? Ay, Only crucial yung yan, hospital po can pag-ulo. say, di ba? Pero ang Balance report siya, po shout out. na na-receive namin ay stable naman po. Ay, salamat. Tama sa ulo. Ay, Diyos ko po, salamat. Ngayon, magkwento nga kayo, Colonel. Paano daw, anong initially ang kwento? Paano napasa kamay nung isang minor Yan yung suspect bata, yung oh. baril ng Grabe, tiyahin? Ibig sabihin, hindi naka-safety? O talagang binantayan niya at nung nakaalis yung tiyahin sa kanya kinuha? Doon po, di ba, sa pag-review natin ng mga posts, ng CICL nga natin na isa na may kamag-anak pong policewoman, Opo. ay nakita natin po doon siguro, wala naman pong nung una, kundi turuan ng safe handling ng baril. Yung meron po tayong makikita doon, nakasama niya yung antinga niya na tinuturuan sigurong pumutok. But yun nga, hindi po kasama yung access ng firearms. So this is what we are checking. Nag-execute na po ng affidavit itong policewoman concerned, allowing the investigation, kung complete investigation po, kung paano po napunta sa kamay nung kanyang pamangkin o ng kanyang kamag-anak yung pong baril na naka-issue po sa kanya. Opo. Syempre po, ang policewoman po ang nasa tamang edad. Ano po? Tayo mga adult, tayo dapat ang responsable sa baril po natin na hindi pa kalat-kalat or accessible. Minor pong isa ito, hindi ho ba? Although lumalabas Tama po, sir. Tama. lumalabas sa kwento, Colonel, parang ini-encourage din pala niya kasi pwede namang responsible gun ownership. May ganun naman po, hindi ho ba? Exactly po. Yun ang baka hindi po natin alam na sa isip niya, pero siguro responsible gun ownership na for defensive purposes. Opo. At baka po nangangarap din na magserbisyo yung kanyang pamangkin. But sad to say, kagaya nga po ng sinabi po ninyo, sir, na adult na siya, Opo. doubly so dahil siya po ay police officer. Opo. So dapat mas alam niya po yung pag-iingat ng baril na hindi po ang baril po naman kasi alam po natin hindi po kagaya ito ng cellphone o ng sasakyan na pwede mong basta ipahiram. Tama. Ang baril po ay hindi pinapahiram, personal property po. Sabi nga natin sa training po namin, ang inyong baril ay inyong asawa. Tama. Hindi po ito nahihiwalay sa inyong katawan. So hindi po tama na magkaroon ng access sa ibang tao, kamag-anak man natin o hindi, sa ating pong baril. Anong status, Colonel, ngayon ng policewoman? Is she in custody or paano ba? Anong status niya? Sa report po ng Police Regional Office 8, nandun po siya sa custody o nandun po siya sa she has been relieved of her duties. Opo. At alam naman po natin, hindi sa pag-mag-ano po, hindi po naman tayo basta-basta nag-dismiss ng ating pong mga kapulisan. Mayroon po tayong due process. Pero we would like to assure the public na siya po ay nirelieve na of her present duties at nandun na lang po siya sa Police Regional Office. Yeah, tama naman. No? Kailangan dumaan po yan sa due process. Ngayon, after the incident, Colonel, ano mga pagbabago o enhancement na gagawin po ng PNP to ensure the safety, hindi lamang sa Tacloban, hindi lamang sa Eastern Visayas, kung hindi sa buong bansa after this incident? Yun po, ipinag-utos na nga po ng ating Chief PNP. He is also very alarmed about this. By the way, he's sending his deepest condolences po sa families at sa communities ng ating pong mga naging biktima. Having said that, Bon Jovi. yung sa order po niya, all police units, yung sa buong Pilipinas po, have been directed to coordinate with their local DepEd offices po for the immediate conduct of a comprehensive review
ng mga Yan yun, oh. Grabe, oh. Yun, security protocols po natin. Isa po, security protocols and safety measures currently in place sa mga schools, access control and entry procedures rather. Dito po sa pasukan at meron po tayong mga schools, di ba karamihan po naman marami pong schools natin ng malalaki ang population at ilan po ang ingress at egress o yung pasukan at labasan ng mga estudyante. So we are recommending to limit ito pong number ng para mo mas mabilis mabantayan, mas mabilis po ma-monitor ang mga pumapasok at lumalabas. Let's say for example, ang isang school po ay may 6 na Libo. labasan at pasukan, Okay. ililimit lang po natin siguro sa 2 para po mas marami. Tama, para makadaan lahat, ito ba may guard ba yung school na ito, Colonel? O kasi maraming Dalawa. school, wala namang gwardiya. Yun nga po, initial report po ay meron pong gwardiya, kaya lang siguro na-overwhelmed ito. Oh. We're not making excuses for him. Kung ano po yung liability of everyone involved, if there is any, ay titignan po at lalabas po sa investigasyon natin. Colonel, ngayon, tuloy Yes sir. na-curious ako, sabi kasi 4 na pong basyo daw ang na-recover. So ibig sabihin po, nag-reload pa siya, marunong mag-reload yung 2 bata? Yung isa po ay, actually, yung may hawak ng 38 was only able to fire. Initially po ito po sa initial investigation natin, isa lang po na itutok niya. Kasi nung nahuli po siya at na-recover sa kanya yung caliber 38 which is a revolver, ay isa lang ang empty shell at meron pa pong 5 na live ammunition po. Opo. Yung po namang ay naka-recover tayo ng as of now at least 2 magazines. So Wow. definitely ay nag-reload pa po to. Wow, so ibig sabihin marunong Nag-change siya. po. Colonel, marunong siyang gumamit talaga ng baril. Yes sir, di ba ito po yung sinasabi nga natin na during the review of yung mga posts niya sa social media, dito po natin nakikita na nagpapaputok siya ng baril as well as violent videos of killings na nandun po sa kanyang mga posts. At ito nga po yung kamag-anak nung ating policewoman na naturuan nga. So marunong po talaga mag-reload pa. Grabe. Now, I would like to mention din po na since nangyari po yung sa Cavite, Opo. ay di ba naglabas na po ng kautusan ng ating Chief PNP na pag-itingin ang magbabantay. So fortunately, ay may malapit pong mga pulis tayo doon kaya po nakapag-responde kagad. So siguro po nakabawas dahil hindi na naiputok nung sa 38 yung kanyang ibang bala at hindi na po naubos yung sa 9mm. Nung na-recover po natin at nahuli siya ng mga taong bayan doon at tinurnover sa ating kapulisan, ay meron pa po mga live ammunition sa kanyang baril. At least 3. Grabe, Colonel. Nakakalungkot, na nakakagulat, na nakakaalarma sa totoo lang kasi 14 anyos po ito. Ngayon, na-establish na po ba kung talagang may target? Kasi lumulutang yung anggulong bullying. Di umano. Ngayon, na-establish na po ba na meron talaga sila dapat target na babarilin sa loob? O hindi, random lang ito? Uminit yung ulo, nagpaputok, na kahit sino na lang tamaan, pwede na. It would appear na, of course, let me address yung bullying angle po. Opo. Nung sinabi po natin na yan ang isang tinitingnan natin, of course, we have to look at everything, di ba? Kung ano pong motive talaga, ano ang nagtulak sa kanila para gawin ito. Yun po ang sinasabi nila. Hindi po namin kino-confirm or dinideny na or ina-affirm yung angulo na yon. Sinasabi lang po natin, yun po ang sinasabi nila, they were victims of bullying. Pero of course, hindi po doon mag-iikot ang natin. Pangalawa po, ito po ay planado dahil kagaya po ng lumalabas sa initial investigation natin ay pagpasok pa lang nila, hindi pa sila pumasok sa what we call this, yung school proper, yung mismong mga building, sa may bintana, nagpapaputok na po sila. Oh. Grabe. Kaya nga po, kung makikita natin yung mga doon, and by the way, pwede pong manawagan din sa mga nagpapakalat po ng mga videos, let's respect po yung mga naging victim dito. Sana po naman ay hanggat maaari tigilan na po natin yung po sa kung anong nararamdaman po ng mga pamilya dito sa we cannot restrict that, we cannot, di ba? Hindi po natin maharangan lahat ng pero sana po naman ay let's respect yung mga nasawi sa insidenteng ito at ang kanilang mga pamilya po. So, Colonel, last na lang, kasi ito sa law enforcement po kayo, alam niyo yung proseso. Ang sabi ng iba, tinan niya, minor, hindi na naman makukulong yan dahil minor yan, DSWD, tatakas lang yan sa custody ng DSWD. Paano nga po ba yung proseso? Kasi sabi ni Senator Pangilinan, hindi totoo na pakakawalan yan. Sa ilalim daw ng batas niya, may kulong din yan, pero DSWD nga. Paano nga po bang proseso pagdating ng 18 anyos, as an adult, itatry na siya? Or dahil nagawa niya yung krimen bago pa mag-18, talagang custody lang, kumbaga rehabilitation ang susungin niya. Yun po ang natin, tayo po naman yung nagpapatupad lang ng so ito po ay pag 15 years old and below, 15 years old, hindi pa po nag-16 and below, at paggawa po ng ganitong krimen, ay after the investigation po, they will be released to the custody of the parents or the next guardian or relative po. But
they will be subjected naman community-based intervention program po to be administered ng social welfare, yung ating pong DSWD. Yung So, po ang nakaano po. Opo. ibabalik pala yun, Colonel, sa magulang. Akala ko i-detain din sa isang facility ng DSWD na parang may rehab process. Ibabalik Meron po, ibabalik sa magulang, kamo? Ito po sir, meron po tayong qualifier dyan. Pag ang crime po na nakomit ay kagaya nito, na which could be considered murder na po ito since planado, ay they will be considered as a neglected child. At ilalagay po sila sa special facility. Okay. Yung pong mga bahay pag-asa for intensive juvenile intervention and support. Ayun, ganun pala yun. Pero hindi ito yung tipo na pag tumuntong siya sa edad na 18, dahil yun ay adulthood na, no, itatry siya for the case. Hindi ganun. Talagang yun na yung parusa niya. Yung po ang, I would not, ano naman po na to know everything na kung ano po doon. Pero ang isa pong qualifier kasi doon, pag 16 to 18 naman po ang edad na. So, that 16 to 18, hindi pa po nag-19, titignan po natin kung may discernment ang kanyang action. Kung alam niya po ang tama't mali doon sa kanyang ginawa, we will be tried as an adult. Pero ito po kasi very specific. Yung 15 and below, ay ito po, intervention lang po talaga ang nakalagay. Opo. Sige, Colonel, nakakapanlumo ang mga ganitong insidente. Sana po hindi masundan. Ay may mga ganyan, may mga copycat pa. Usually sa Amerika lang po natin napapakinggan yung mga ganitong insidente, Colonel. Yung nga po nakakalungkot, copycat and imitation po itong inaano, hindi siguro they do not really understand the seriousness of what they are doing. Yeah. Tatlong buhay po ang sabi nga natin na one fatality is one too many, di po ba? Sobrang hindi po dapat nangyayari ito. Kaya po ang ating Philippine National Police ay mag-introduce po ng interventions and other programs to further strengthen po yung security sa ating mga schools. Opo. At nananawagan na rin po ako ng kasama sa komunidad po mismo, yung ating mga barangay, yung ating mga other elders in the area, yung mga neighborhood watches, di ba, na ano po ay pwede po sigurong tumulong sa mga schools natin. Opo. Para po mas mabantayan ang ating mga paaralan. Opo. Ay, one last po. Meron daw ba pinatutupad na curfew sa Tacloban ngayon? Meron, 10 o'clock. We will have to verify that information Okay, po sige, okay. if this is a result of what happened. Sige, thank you, Colonel. Mabuhay po kayo. Si Police Colonel Alan Reyco. Thank you, sir. Maraming salamat. Alright, salamat sa update. Nako po. O ito, diretso na natin dito kay attorney kagad. Get ready Tungkol sa to batas. feel the instant jolt of freshness with Colgate Fresh Confidence. Diretso na natin to kay attorney. Yun, nakapakita kayo na sa screen si attorney Rene Bueno. Pag niya to, ano magiging liability? So, pakinggan natin si attorney. Pero bago yan, countdown mo tayo. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Like and subscribe tayo sa. Maraming salamat po. Countdown tayo in 30 seconds. Here we go.